Meron daw pong mga na-freeze na ho yung mga accounts ng AMLAC. Meron mga listahan na daw po ng mga, kumbaga, mga subject ho dito na ipakukulong. Yun po yan. Ito pinanggagalingan yan. Just to remind everyone, and baka gising na ho ngayon ni Presidente, just to remind you, Mr. President, ito po eksakto ang sinabi ninyo, sagot ninyo sa katanungan po ng isang reporter. Panoorin po at pakinggan natin. Yeah. The first question will be from Alvin Baltasar. Mr. President, magandang umaga po. Mr. President, nabanggit nyo yung sa presentation, meron ng mga nasampahang kaso at ang hinihintay po talaga ng taong bayan, merong makulong. Ang tanong ko po, Mr. President, kailan po kaya mangyayari na may makukulong at kailan po ito? Palagay ko, hindi palagay ko, alam ko, bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko nasa ano na, matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso, makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. Yun. Oo, tsaka masaya ang Pangulo doon. Very confident niyang sinabi. Hindi palagay ko. Kasi alam ko. Sabi niyang ganun. Well, unang-una, ang sinabi niya naman, sila. Oo. Sino ba yung sila? Wala naman siyang binanggit. Walang specific eh. Binanggit ba siyang anong Christmas year? Oo, tama. Araw-araw ho nilang... May laptop nga sila. Inuulan naman sila sa loob ng bahay. Di ba? Opo. Kaya inuna po yung bubong. Ayan, sige. Oo. So, 40 mil ang inaabot nito ha, sa ating pabida actually. So, mamaya po siya pupunta po sa ating himpilan, mga pasado alas 9 po naman yan, para po natin ipagkaloob sa kanila ang regalo po ng ating Happy Anonymous. Isa pong bagong-bagong laptop na ito daw po, ang sabi nga ni Seth, ay kagaya po ng mga natatanggap ng ating pong mga nakatanggap na po nung una pa ng mga laptop para po sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Alright, sige. So girl, mamaya makikita na tayo ni Naku, excited ako. Excited ako ma-meet si Nanay Che. At kung kasama man niya itong anak niyang si Daniel, tignan po natin yan. Pero ang mahalaga sa pagpasok ng taong 2026, hindi na mahihirapan yung bata sa kanyang pag-aaral. Amen. And Hindi also, ba? mga kapatid, meron din po tayong magandang balita. Mamaya, doon po sa isa pong pabida rin natin na retired teacher na nabigyan po ng puhunan 20 mil naman, mga kapatid, para sa kanyang maliit na tindahan sa kanilang pong bahay, sa kanilang tahanan. So mamaya din po yan. Maganda po ang ating pong episode as always kasi nga po, hindi po lamang ito balita, talakayan, diskusyon, birahe ni DJ Chacha, kung hindi po ang ating pong kawang gawa. Ang pagbibigay daan po, ang pagiging tulay, mga kapatid, para po sa biyaya na nanggagaling sa mga gusto pong mag-share ng kanilang blessings sa mga nangangailangan pong pamilya. Amen. Ayan, tulay. Napag-uusapan ng tulay, mamaya po meron lang tayong follow-up kasi may nagpahatid sa akin ng reklamo, yung Wawa Bridge diyan sa Pangasinan. Oo, ito ho ay naandyan sa area po ng Kamiling, Wawa, Bayambang, Malasiki, Santa Barbara Road, sa Pangasinan. Inilapit sa atin ito kasi nga daw ang tagal na po nitong nasira, nagkaroon po ng temporary bridge, hindi magawa-gawa. 2022 pa ito bumaksak. Correct. October 12, 2022 po nang ito po'y masira dahil nga may dalawang overloaded trucks po ang dumaan dyan. Ang sabi, sinimulan yata yan 2025 this year, pero hindi tayo sure kung ano nang nangyari. Tapos na ba ito? Ang sabi kasi doon sa pinakahuling mga balita, temporary lang yung ginawa. Yung mga malalaking sasakyan, hindi bus, pa rin yan. Hindi pa rin daw nakakadaan dito sa area na ito. Yung mga papunta ho ng papanik ng Baguio, lumalayo yung biyahe, pati ho itong mga may kargamento. Ang tanong nga din sandali lang. Ano ba na naman ang problema dyan? Wala pong pondo. Pero may pondo kayo sa mga ghost flood control. Nako, ito na kami. Ay din ang aga ng birahe. Pero okay lang yan. Kailangan talaga yan. Opo, sige, alam mo ba kung magkano ang pondo para dyan? Ha? Magkano ang pondo para dyan? Magkano? 260. More than 260 million pesos. Aba, para lang sa future plans yan. Di ba? Hindi ba? Tapos hindi nyo pa dadaanin yung malalaking sasakyan. Pwede lang. Anong klase yung pagre-rehabilitate niyan kung maliliit lang ang pwedeng dumaan? Argabyado po ang ating mga pangkaraniwang commuters, at mga motorista kasi dito layo po ng sa iniikot. pangangailangan ng pera, pero po sa importanteng tulay, kapos ang budget ng DPWH. Sige, mamaya po lang naman yan.
At maliban po naman dyan, definitely po ang ating mga pag-uusapang issue. Gusto ko ho sanang medyo lumubay-lubay muna sa mga isyong pambayan, pero baka po pahapyawan lang natin ito. Kasi nga ngayon, mukhang, mamaya na lang girl, nahihiya ko sa iyo. Ikaw naman, huwag ka mahiya sa Dali amin. muna. Opo. Gusto na rin naman naming marinig yan. Ilabas mo na. Hindi na. O, alam mo, Oo, ayoko sumasama ang loob mo, Hindi, kaya okay. ilabas mo na ang gusto mong Oo. ilabas. Okay lang tayo, baby girl. Ito ho Oo. muna mga kapatid, sa lahat po ng ating mga motorista na bumabiyahe po ngayon, sa lahat po ng ating mga tagapakinig, muli po good morning sa inyong lahat, sa mga nag-aabang. Ano ho bang ating pabida today? Aba girl, maya-maya po ng kaunti kasi nga po, tuloy-tuloy po yan. Ito pong ating programa nga po ay binibiyayaan ng mga taong nagmamalasakit at higit sa lahat po, hindi man lang po humihingi ng anumang pong kapalit. Amen. Okay, sige. So, may resulta itong Pulse Asia. After ng SWS, medyo ako lang yung naguguluhan. Ano po, dito po sa sa sinasabing balita, yung trust? yung twist ha, Oh. sa balitang ito. Bakit? Saan ka naguluhan dyan, baby boy? Doon, eto muna, ano ba ang resulta ng pinakahuling Trust Pulse and Asia. Approval Rating Survey ng Presidente, ng Vice Presidente? Oo, dito po sa Pulse Asia, ang trust ratings po ng Pangulong Marcos Jr. ay bumaba. Sabay naman po sila niya ni VP Okay. Sara Duterte. Okay. Pero mas malaki yung pagbaba nitong kay Marcos Jr. Mataas pa rin po yung trust score ng Vice Presidente. So si Marcos po ay nakakuha ng net trust rating na 32. Mula po yan sa 34 last September. Samantala, si VP Sara Duterte naman, mga kapatid, may trust score na 56. Napunta po yan ng 54 last September din po yan. So pareho silang bumaba ng 2 puntos. Pero pagdating sa performance rating, nananatiling mas mataas po ang Vice Presidente na may 56 kumpara kay Marcos na 34 lamang. Okay, Dito sige. sa performance nila, tumaas ang tag-isa. Sige. Oo. Sige, ito muna ang tanong ko dito. Ano bang kwentada dyan? Net? Net ba yan? Net. Ha? Net trust. Sige, ito. Tanungin lang kita. Naku Doon- po, kinabahan ako. O sige, teacher. Ano po yan? Doon sa SWS, Oo. Di ba negative 3. 3 Ang kanyang, ibinaba. Hindi, negative 3. Ang net, hindi ibinaba. Yung SWS ratings, right? Okay. Opo, ang pinag-uusapan doon ay trust ratings. Net trust ratings. So, paano ba nako-compute yung net? Hindi kasi ako nag-compute nito eh. Paano nga ba? Oo. Oo. Di ba ang pag-compute niyan, yung total ng, sabihin natin, kung approval, Oo. okay, trust ratings. Sa pangkalahatan ha, lahat na yan, Luzon, Visayas, Mindanao, may nakalagay dyan ng approve. Tama? Okay. Disapprove. Right? So yung approve, ito yung figure. Yung disapprove, ito yung figure. Kapag yan kukunan mo ng net, pag mas malaki yung disapprove, doon sa approve, yung net. Kaya kapag mas malaki yung disapprove doon sa approve, magiging negative yung net. Simple, di ba? Okay. Satisfaction. Yan yun. Satisfaction. Okay. Ito yung, kumbaga, sila ay satisfied sa performance mo. Ganon din yun. Kapag ang satisfaction ay ganito yung figure, dissatisfied ganito yung figure. Kapag mas malaki po yung satisfied doon sa dissatisfied, ganon din po naman yun. Walang, kumbaga, hindi magiging negative. Pero mas malaki yung disapprove sa approve, magiging net. Kaya ngayon, depende yan kung nasang kang bakod. Depende yan kung sino ang nagpe-presenta nung study. Nung datos. So kwentahin mo ngayon yan. Doon sa trust ratings. Kwentahin mo kung ilan. Ilan yung kay Marcos, ilan yung kanyang approve at saka disapprove. Oo. Ano ba ang ginamit na term dito? Sa trust. Okay. Oo. Trust. Trust, sige. then undecided, then distrust. O, yan. Sige, sa national, kwentahin mo. Halimbawa lang ito.
O sige, approval muna tayo. Dito tayo, baka maguluhan ako. O dito po tayo sa trust ratings mga kapatid ha. Akala ko ba approval? Ay sorry. Dito na, sa trust na tayo. O, approval. Ang nakalagay nga kasi dito tama yung sinasabi mo, may approval, may undecided. Ito yung mga maybe ang sagot, yes or no. Si disapproval. So ang sinasabi mo, Asan ka ba? Sa trust o approval? sa approval muna tayo. Sige, okay. So, si Presidente Marcos, sabi nga natin kanina, Anong nitong December 25 approval ratings po niya, let's start with NCR para mas Hindi, madali. wag mo nang kunin yung NCR, O, baby sige. girl. Ang kukunin mo dyan yung RP. O sige. Yan yung pangkalahatan. Ito na yung pangkalahatan. O Yes, sige. okay, sige. Ang positive 1 daw sa approval. Yun ang sinasabi. Tama, yun Okay. yung nakalagay sa dulo. Okay, sige. Oo, positive 1. Ito ha, approval, Oo. alright? Oo. Opo. Approval, President, December 25, 34. Yes, oo. 34. Yes. Tama? Oo, September Approval. 25. Okay. 34. Alright. And disapproval, December 25, ilan? Sa disapproval po, 48. Oh, ayun. Yan. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Oo. Nakuha mo? Oo. Oh, right? Kung 34 sa buong Pilipinas ang approval, ang approve sa kanya, Oo. At merong disapprove na 48. na 48. Oh. So ilan ang balanse doon? Oh, so 48 minus 34. Oo. Oh, so ngayon tayo'y magkukwenta na mga kapatid. Maganda yan, matanong mo yung taga-Pulse Asia, di ba? How do you appreciate these 14 figures? points yung Negative. difference. 14 points yung difference niya. Oo. Minus 14 points yun. Kasi Puntahan mo yung kay VP Sara. O kay VP Sara. Aha. Si VP Sara, noong December 25, merong approval na 56 at meron siyang disapproval na 24. So may difference po yan na 32. Yun. So 32 pa rin ang natira, kumbaga. Oo. Depende po naman yan, ha? Paano mo ito, kasi nga kung pagbabasihan mo yung SWS, bakit naging negative? Diba? Kasi Negative 3 net. kinekwenta mo yun. Depende yan kung nasa saan ka, ha? Nasa saan kang backward. How do you appreciate ito pong mga facts na ito? But bottom line dito, mga kapatid, ito ho naman po, damdamin lang ng mga tinanong at that time, at that particular moment. Yun ang kanilang kaisipan. At ito ho ay maaaring guidance lamang para po sa sino man po nanunungkulan sa kanya hong pagpubuti pa sa kanya pong trabaho. Oo. Pero may kapareho yung SWS at Pulse Asia Survey. Yung top concern ng mga Pilipino. Number 2 lang yung corruption. Ang number 1, yung pagkontrol ng inflation. Okay. Oo. Opo, May opo. kinalaman pa rin po dito sa survey na ito. Yun, doon nagkapareho silang dalawa. Though yung datos nga, medyo iba ng konti. Though pareho rin na si SWS, bumaba ang Pangulong Marcos Jr., ganun din dito po sa Pulse Asia. Pero ang sabi naman ng Malacanang dyan, ang mga datos na ito ay gabay lamang pero hindi makakaapekto sa performance ng Tama ating Pangulong Marcos Jr. Yung tama din po yun, gawin mo ang tingin mo ay tama. Oo, kasi nga hindi ka na naman tatakbo na sa re-election Nga lamang po at malaking bagay mga kapatid, yung dapat pinagtitiwalaan ka ng mamamayan kasi baka may mga usapin po ng destabilisasyon, malaking bagay po yung distrust na iyan kung sakasakali po. But bottom line po dito, hangad nga natin ang maayos na panunungkulan ng gobyerno hindi maitatanggi. Mga kapatid, itong usapin ng korupsyon na ito na baka akala po ng iba o kaya po yung mga nanunungkulan nahuhupa ang damdamin ng ating mga kababayan. Baka po ngayon lang season yan. By next week po, Enero 5 na kaagad. So muli tayong babalik sa usapin na ito kasi bali-balita natin may mga usap-usapan na nangyayari. Hindi ba? Meron pong mga usap-usapan na mga nangyayari kasi nga ang dami pong sangkot dito. Anong klaseng ang usap-usapan daming sabit yan? dito. Oo. Nasaan na si Saldi Niño? Wala pang bagong video. Wala ho tayo ngayon nababalitaan na, di ba? Tahimik na po si Saldi Niño. At wala rin pong balita kung siya ba'y tinutugis na, hinahanap na, kahit na po nakansila ang kanyang pasaporte. Naalala mo mga kapatid? Okay, sige. So bago tayo mag-break, ito po lamang 44 seconds po ito. Ito po yung sinasabi po ng iba, ito po yung sinisingil ng iba
Ako naman po hindi ako naniningil. Sige, ako na lang naman ang po, maniningil. Hindi man ako umaasa. Oo. Okay? Kung baga nung narinig mo to, hindi ka umasa talaga. Oo, na mangyayari ito. Okay? Oo. Sige. So, anong... Sinasabi mo, nung narinig mo to, di ka na umasa. Kaya hindi ka naniningil. Oo, hindi na Nung ako unang marinig mo pa lang to, alam mo nang binobola ka, kaya di ka na umasa. You are putting thoughts in my Hindi, mind. question mark yun. Question mark. Sige. Anyway, Oo. bago tayo mag-short break po, kasi nga ang daming OA eh. Oo, Sa sinabi mga mo. panahong ito. Oo, ito, Opo, tignan ito lang natin. po, may tanong po dito yung reporter. Oo. Ito po ay yung kanyang briefing na ginawa sa Malacanang kung saan po sinasabi niya na meron daw pong mga na-freeze na ho yung mga accounts ng AMLAC, meron mga listahan na daw po ng mga, kumbaga, mga subject ho dito na ipakukulong. Yun po yan, ito pinanggagalingan yan. Just to remind everyone, and baka gising na ho ngayon ni Presidente, just to remind you, Mr. President, ito po eksakto ang sinabi ninyo, sagot ninyo sa katanungan po ng isang reporter. Panoorin po, pakinggan natin. Yeah. The first question will be from Alvin Baltasar. Mr. President, magandang umaga po. Mr. President, nabanggit nyo yung sa presentation, meron ng mga nasampahang kaso at ang hinihintay po talaga ng taong bayan, merong makulong. Ang tanong ko po, Mr. President, kailan po kaya mangyayari na may makukulong at kailan po ito? Palagay ko, hindi palagay ko, alam ko, bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko nasa matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso, makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. Yun. Oo, tsaka masaya ang Pangulo doon. Very confident niyang sinabi. Hindi palagay ko. Oo. Kasi alam ko. Oo. Sabi niyang ganun. Well, unang-una, ang sinabi niya naman, sila. Oo. Sino ba yung sila? Wala naman siyang binanggit. Walang specific eh. May binanggit ba siyang anong Christmas year? Oo, tama. Correct. Wala naman sinabing Pasko ngayong taon. Walang sinabing Pasko 2025. Kung Pasko ng pagkabuhay yan. May tama ka. Di ba? May tama Oo. ka. Correct. Pero, Merry Christmas kasi eh. So, So Pasko talaga ito. Merry Hindi ito Christmas. Pasko ng pagkabuhay. Oo, tama. Hindi naman Oo. kasi... Hindi naman tayo nagme-Merry Christmas pag Pasko ng pagkabuhay. Oo. Pero ulitin natin, Easter yun. Happy Easter. wala itong taon. Oo. Merry Christmas, anong taon? Wala. Sige. Oo. So, sandali po lang. Meron ba sinabing Merry Christmas 2025? Wala. Okay. Sige. Alas 6:32 mga kapatid. Sandali po lamang ha. Ito po, handang-handa na po kami para ihatid po ang ating mga pinaka-importanting balita. Tawan ng Gabriela, nahirapan din. Nung ating mga kapanayam, di ba boy, naalala mo yon si Ma'am Brosas. Nung atin ang tinatanong, doon sa usapin po ng HOR budget mismo at that time. Ano yan kumbaga tabu. Wala pang kapag, napapansin po ninyo, ito halimbawa, bago itong ating susunod na panayam. Halimbawa, ang isang departamento, ang isang kagawaran, lahat ng cabinet secretaries, pinahaharap. Hindi ipapasa yung budget sa lower house or even in the Senate kung hindi haharap doon. They will move to defer the budget until and unless humarap sa amin dito ang cabinet secretary. Bakit? Gusto namin ipaliwanag sa amin kung saan yung gagamitin ang pera. Kung ano mga programa ito. Yes, tama. Opo. Sa bawat departamento, bawat bureau, bawat opisina, Haharap ka, personal. O di ba naging issue ngayon kay VP Sara kasi hindi siya humaharap for o maging OVP. dito sa PAO, di ba? Si Yan, Attorney oo. Persida Acosta, nataon Correct. niya nasa abroad, dinifer muna yung Oo. budget ng kanyang opisina. You have to kasi be there. hinihintay siyang humarap. You have to defend Yes. yung hinihingi mong budget. Tama naman. Tanong, kapag ho ba House of Representatives or Philippine Senate na budget ang pinag-uusapan, paano ang diskusyon? Transparent ba? Open ba sa publiko? Sino humaharap? Kanino haharap? In the lower house, it's the Committee on Accounts, ha? Oh. Iba yon sa public. Committee on Accounts. Sila po ang naglalatag o sila po ang may disposisyon sa budget. Gastusin mo sa supplies, sa mga catering mo, sa mga allowances, etc. Meron ba doon humaharap sa Committee on Appropriations at meron bang nagtatanong na congressman? Committee on Accounts Chairman. Beke naman. May ganun ba? Wala. Tama.
So when you speak of transparency and accountability, may mga bagay na gustong lantad. May mga bagay na gusto ho nila na panatilihing nakatago. Tsaka, Think about it. Oo nga, no? Sila nabubusisi ng budget. Sinong bubusisi sa kanilang budget? No. Kanino I mean, sila haharap? Hindi ho naman siguro ipagtatampo ng iba kung itong pinag-uusapan natin, ay makabuluhan Oo at naman. tama lang. Pera ng bayan Eh, Makabuluhan after yan. all, kami po'y nasa ibaba at kayo po'y nasa itaas. Oo. Paano ho ba tatakbo ang inyong mga aktibidades kung ang mga nasa ibaba ay patuloy pong bulag kung paano nyo po ginagasta ang perang pinaghihirapan namin? Tayo pala ang nasa ibaba. Akala ko tayo ang boss nila kasi Ha? tayo ang nagpapasweldo sa kanila Oo. Dali lang po, meron pa tayo isang interview. May gusto akong talakayin dito sa nangyari nga na hearing na ito. Ako tingin ko malaking bagay dito, malaking aspect dito, kung ba't ganun po ang nangyari. Doon sa anunsyo ni Congressman Leviste na siya magtatalumpati. Dahil doon nangyari po yung 40 seconds na approval, ratification ng budget. Ma'am, si Palace Officer Claire Castro ay nag-react din po dun sa mga naging pahayag niyo po kahapon. May sinabi po siya na puro salita, puro bintang, walang ebidensya, walang kwenta. At sinabi rin po ni Yusek Castro na ang Marcos administration daw po ay nililinis daw po yung mga naiwanan daw po na mga corruption po ng dating administration, which is your father po ni PRRD. Well, unang-una, wala naman akong binintang sa kanila. So, hindi ko alam kung ano yung sinasabi niya na puro bintang na walang ebidensya. At pangalawa, rightly so, no? Hindi lang dapat sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Kung meron pa sa administrasyon ni Pangulong Aquino, ni Pangulong Arroyo, lahat. Kasama na rin yung iskandalo sa korupsyon sa administrasyon ni Pangulong Marcos. So wag silang selective. Wag silang Duterte ng Duterte lang. Kasi kung totoong korupsyon ang pinag-uusapan natin, hindi naman kahapon lang ang korupsyon Ngayon lang siya lumaki ng ganito kagrabe na nasira yung ating bansa. Pero yung korupsyon, matagal na nareklamo yan ng bayan. Ma'am, yung nire-reactan po ni Yusek Castro din sa parang puro salita at pambibintang is yung sinabi niyo po kahapon na the Marcos seeks to remain in power. Oo, yes. Hindi pagbibintang yan, may ebidensya yan. Unang-una, yung kanilang failed na, ano yung papapirma nila? Yes. Yung failed na People's Initiative nila sa pagpapa-amenda ng saligang batas. Pangalawa, yung itong Congress na ito, pag upo nila ay sinabi kaagad na priority nila ang charter change, no? At doon sa pag-uusap namin ni dating Pangulo na siya, ni BBM, doon sa pag-uusap namin ni BBM at ni Senator Amy Marcos noong October, na bago siya umalis ng October last year po ito. Hindi. 2 years ago. Bago siya umalis papuntang Amerika, nagkausap kaming tatlo. Doon sinabi ni BBM na alam niya ang galawan ng charter change. So hindi yan walang ebidensya. Nasa papel yan, yung PI na ang laki ng gastos ng gobyerno. Charter change yon. Yung statements ng House of Representatives pag upo nitong 20th Congress na charter change ang prioridad, nasa papel yon. Ma'am, was it in 2023, ma'am? Or Yes, 2023 siya umalis. Papuntang US na nasa Department of Education pa ako. Nung unang lumabas yung impeachment, October 2023, unang nagsalita ang Makabayan sa impeachment ko. Kinumpronta ko siya at yung discussion na yon umabot sa charter change. Hindi ko alam kung bakit umabot doon, hindi ko na maalala, pero nandun si Senator Amy Marcos. Tatlo kami nag-usap.
At nagsagutan na sila sa charter change. Pero ang pinunta ko doon is, tinatanong ko siya, bakit mo pinapabayaan na gumalaw ang House of Representatives ng impeachment na wala naman akong ginagawa. Pero ma'am, ano raw po ba yung end goal ng charter change? Why are they pushing that? Dun sa iyong discussion. Ang cover story nila is economic provisions, 'di ba? At ang sinasabi naman natin, ang dami namang batas na ang kailangan lang ay implementasyon, hindi kailangan ng pag-amenda ng constitution. Yan yung cover story nila, charter change. Pero ang totoo niyan, term extension yan. Ma'am, can you recall the answer of BBM that time when you asked him na bakit mo hinahayaan na wala ka namang ginagawa? Nag-deny ata siya at the time. Or no. Ang sinabi niya, hindi siya nag-deny. Ang sinabi niya, oh, that will not happen. Parang ganyan yung sagot niya. Check with Senator Amy Marcos, kung tama yung memory ko. Same promise that he gave you pagdating sa arrest ni PRRD, ma'am, di ba? That he will not support. Yung sa arrest ni PRRD is not about But he gave request ko sa kanya. Ang sinasabi ko doon is yung pagpasok ng ICC dito sa ating bansa because it's an affront on our national sovereignty. And I questioned that on paper and he answered on paper as well na hindi pa papasukin ang ICC. And I think lumabas na yung papel na yun kasi parang nilift siya sa isang group chat ng mga lawyers.